Good evening, Sir Bob. Just call me Therese from CDO. Actually, dati, mahilig akong sumasama-sama sa mga free medical missions until magkasakit ako. Mahabang panahon din bago ako nakabalik sa aking profession as a doctor. There's a time na I almost gave up. Before niyo po ako i-judge, ay sana painggan niyo muna ang aking kwento. Medyo matagal na po akong nakarecover sa sakit na to, pero pinili ko na lang magtayo ng sariling clinic na malapit lang dito sa aming lugar. Taong 2012 pa nang mangyari itong nakakatakot na karanasan ko. Nagkaroon kami ng medical mission sa Zamboanga del Sur. 2 weeks lang dapat yon kasi need namin lumipat sa kabilang bayan ng Zamboanga. Inaabot kami ng gabi kasi may mga humahabol pa. Tapos may naapagsabi sa amin na may gusto raw na magpa-check up sa amin pero nahihirapang tumawid. May mga lugar po kasi doon na malayo sa lungsod. As a doctor, nandoon po yung urge ko na maatulong. I know may mga limitations kami pero hindi ko rin maintindihan yung sarili ko that time na gusto ko talagang puntahan sila. Pinalaan ako ng ibang kasama ko sa medical mission na baka mapahamak ako. Wala silang nagawa. May 2 nag-volunteer na nurses ang sumama at ilang healthcare staff sa mismong lugar. May guide din kami sa lugar na pupuntahan. Dinaig pa namin ang mamundok that time. Aminado rin naman ako na talagang mahirap ang daanan papunta sa naturang lugar. Ginabi na kami nang maarating sa mismong lugar na yon. Ewan ko ba, pero imbis na mapanatag ako na sa wakas ay naarating na kami. Pero iba po ang naramdaman ko nun. Hindi ko maintindihan kung bakit kinakabahan ako sa kabila ng mainit na pagtanggap nila sa amin. Makikita mo talaga sa mga mata nila ang pag-asa na mabigyan ng chance na gumaling sa kung anumang karamdaman na ang meron sila. Pero may bukod tanging mga mata rin ang dahilan kaya ako kinabahan. Kakaiba kasi ang paraan ng pagtitig niya. Para akong binabalatan ng buhay. Kung tutuusin, hindi nga ako noon naniniwala sa mga superstitious beliefs o kahit anong hindi related sa science. Sinet aside ko muna yung kakaibang nararamdaman. Ibinaling ko sa ibang bagay yung atensyon ko. Medyo naging effective naman dahil pansamantala kong nakalimutan yon. Natuwa ako magbigay ng mga free na gamot sa mga maldang na sakit, pero yung mga malala na ang karamdaman ay in-advise ko na pumunta sa pinakamalapit na ospital dahil hanggang check-up lang yung kaya kong gawin nun. May isang pasyente ako noon na pinangakuan ko na babalikan. Sobrang naaawa talaga kasi ako sa kalagayan niya. Nakikita ko rin sa mga mata niya na gusto pa niyang mabuhay. Kaya nakapagbitaw ako ng salita na babalik ako. Kahit alam ko sa sarili na baka hindi na. Dahil baka ibang grupo naman ng mga health services ang titingin sa kanila. 3 days lang yung inilagi namin sa naturang lugar dahil kinailangan na naming makabalik sa mga kasamahan. Sa loob ng 3 araw ay nahirapan akong matulog. Natatakot kasi akong lumabas mag-isa o kahit ang mapag-isa. Alam niyo po yung pakiramdam na hindi ka safe sa isang lugar. Kakaibang discomfort ang naramdaman ko. Hindi ko rin masasabi na namamahay ako dahil hindi ako ganong klase ng tao. Maaga kaming umalis para hindi kami gabihin sa daan. Habang naglalakad ay nakaramdam ako ng kasiyahan. Masaya ako na makatulong, pero mas masaya ako na finally makakabalik na rin kami. Past 5 PM na. Konting kembot na lang at makakarating na kami sa patag. Nang may marinig akong kakaibang tunog. Inignore ko na lang muna dahil siguro hayop lang. Isa pa kasi, yung tunog nito ay malayo sa kinaroroonan namin, parang sa tuktok pa ng bundok nang gagaling. Pero narinig ko ang sunod-sunod na pagmumura ng mga kasama kong health staff. Nagbibigay sila ng warning signs sa amin na kahit maiwanan pa namin ang ibang mga gamit, ay wag na wag naming tangkain na balikan pa yon. Na-confuse ako sa mga nangyayari. At the same time, nagsimulang kabahan. Muli naming narinig yung kakaibang tunog pero mahina na siya. Naramdaman ko yung tensyon sa paligid. Nagsimula nang magpanik yung ibang mga kasama ko. May nakita ako sa bandang unahan. May kakaibang entity na mukhang aso pero parang halimaw para sa akin.
Imaginein mo, yung apat itong mga paa para na-backwards ang forma. Mahaba yung dila niya, tapos nanlalaki ang mga mata. Kakaiba yung titig na hindi ko makalimutan. Grabing kilabot talaga ang naramdaman ko that time. Hindi lang kasi isang hugis ng aso ang nakaabang sa amin, kundi dalawa sila. Mabuti na lang talaga, may mga kasama kami na tumawag ng tulong since may signal na dun sa area kung nasaan kami. Sumigaw yung isa naming kasama. Sinasabihan niya ang mga ito na umalis. Medyo napaatras yung isang nilalang. Yung isa naman, parang handang umatake. Honestly, hindi ako naniniwala sa mga ganito, pero masasabi ko talaga na to see is to believe. Sumigaw ulit yung isang kasama namin na tumakbo kami sa abot ng aming makakaya dahil babaeng talon daw ang kaharap namin that time. May mga narinig na akong ganong mga halimaw, base na rin sa kwento ng mga naasama ko sa medical missions. Ang pinakadelikado daw sa lahat, yung babaeng talon. Talon daw yung isang uri ng aswang na makikita sa Zamboanga. At same yon sa description na nakita namin. Hindi na ako nagdalawang isip pa na tumakbo kahit di ako sure kung makakaligtas ba ako ng gabing yon. Mahal ko pa ang buhay ko. Yan yung nasa isip ko. Run for your life, ika nga. To cut the story short, 2 ang namatay, 3 ang sugatan, at 3 rin kaming dinapuan ng sakit na hindi ko alam kung anong lunas. Ilang doktor na rin yung tumingin sa akin. Normal palagi ang findings. Tapos may nagsuggest pa na ipaalbularyo ako. Yung sakit ko daw na yon ay galing sa talon na aswang. Palagi akong nilalagnat, pinagpapawisan, parang nagdidiliryo at paminsan-minsan ay nasusuka kahit wala namang mailalabas. Nagpapasalamat akong nabigyan ako ng second chance na mabuhay. Bilang doktor, medyo nahihirapan pa rin ako i-acknowledge ang fact na once in my life, nangyari yon sa buhay ko. Ang maka-encounter ng aswang at mahawaan ng sakit ng galing sa kanila. Hindi ko nga rin maintindihan yung symptoms ko. Pwedeng may ibang diagnosis, pero parang ako lang mismo ang nakakaranas at hindi nakikita ng ibang mga doktor. Hanggang sa naging interesado na rin akong makinig at magbasa ng mga supernatural at mystery stories. Hopefully, marinig ko sa channel nyo itong story ko. Pasensya na po kung hindi ganun kaayos yung pagkakakwento. Pero thank you Sir Bob sa time. Magandang hapon sa inyo Sir Bob at sa lahat. Mahilig po akong tumambay sa YouTube upang makinig ng mga horror stories at isa nga ang channel nyo sa palagi kong pinakikinggan. Ako si Feliza, naatira ngayon sa Central Visayas dahil taga rito rin yung asawa ko. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay tungkol sa isang kakaibang pangyayari nung 9 years old pa lang ako. Ang probinsya ko po pala ay sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Panganay po ako sa 7 magkakapatid. Isang mangingisda ang aking yumaong tatay. Ito ang kinalakihan naming kinabuhayan. Bilang panganay ay kinailangan kong samahan si tatay manghuli ng isda. May time po noon na sobrang tumal ng huli namin. Pero dahil yun lang yung alam naming pagkakakitaan, kaya matyaga pa rin kami ni tatay na pumalaot. Inalok din po si tatay noon ng isa sa mga kakilala niya na gamitan daw ng pinagbabawal na teknik, ang dynamite fishing, para makarami ng huli. Siguro sa awalan ng choice ni tatay noon, kaya niya tinanggap yung pinagbabawal na gamit sa pangingisda. Sumabay kami sa kakilala niya nung time na yon. Tinapon nila ni tatay yung dinamita. Halos mabingi nga ako sa pagsabog. After ng ilang minuto, mabilis na tinapon ni tatay yung bitbit na lambat. Tuwang-tuwa kaming lahat nang maramdaman namin na bumibigat na yung lambat ni tatay. Tanda ko pa nga nun, tumulong ako sa paghila dahil sa sobrang bigat na. Sobrang excited ako dahil hindi kami magugutom.
Pero nagulantang kaming tatlo nang makita ang isang napakalaking isda na ang hugis ng ulo ay sa tao. Nagkatinginan sina tatay at nang kakilala niya. Yun po ang kauna-unahang beses na nakakita ako ng ganong klaseng nilalang sa dagat. Siguro po Sir Bob, sasabihin ng mga nakikinig sa kwento ko na hindi ito totoo. Pero ako mismo ang saksi sa pagkahuli namin ng nilalang na yon. Isang sirena ang nahuli namin ng gabing yon. Ramdam ko ang pinaghalong kaba, kuryosidad at pagkabahala. Baka malaki ang kapalit kapag hindi namin ito binalik sa dagat. Inuwi ng kakilala ni tatay ang sirenang nahuli. Katulad ko ay natakot si tatay at alam namin pareho na isa si nanay sa magbabalik sa sirena sa dagat kapag nakita niya ito. Matapos ang gabing yon, hindi na muna kami bumalik sa laot. Naghanap na lang muna kami ni tatay ng ibang pagkakakitaan. Samantalang ginawang negosyo ng kakilala ni tatay ang sirenang nahuli. Marami ang naintrigang tumingin. Naging instant sikat nga sa lugar namin noon dahil gustong makakita ng isang sirena. Kung ako ang tatanungin, ay ibang-iba ang itsura nito sa mga napapanood sa TV. Kasing laki ng bata ang ulo ng isang totoong sirena. Katulad ng hugis ng mata ng isda ang mga mata nito. May dalawang butas sa gitnang bahagi ng muka na tinatawag nating ilong at ang mga labi nito ay katulad din ng sa isang ordinaryong isda. Malapad ang noo at may mahabang buhok ito pero hindi ganon karami. Hindi ito isang magandang babae. Katulad pa rin to ng mga karaniwang isda na may kasing laki ng ulo ng isang bata. Katawan ng isang bata na may maliit na braso pero ang mga kamay nito ay parang sa paa ng isang itik. Malapad na magkakadikit. Nakakakilabot din po ang tunog na lumalabas sa bibig nito. Para siyang naiipit na boses pero mas malakas. Para po siyang umiiyak. Siguro nga ay nagmamakaawa na pakawalan na siya. Umabot siguro ng 2 buwan ang inilagi ng sirenang iyon sa bahay ng kakilala ni tatay. Mabilis din nga ang naging pag-asenso niya. Isang hapon, habang kumakain kami, muli na naman naming narinig yung sunod-sunod na pag-iyak ng sirena. Ang sabi ni tatay na naaawa na siya sa kalagayan nito. Hindi na niya kayang magbulag-bulagan pa sa nangyayari. Nagplano pa kami ni tatay na ibabalik namin sa dagat yung sirena. Pero hindi kami natuloy dahil bigla ang umulan ng malakas hanggang gabi. Iyon na po ang pinaka-worst na nangyari sa buhay ko. Binaha yung lugar namin noon na unang beses nangyari dahil never pa raw yun nangyayari sa tanang buhay nila. Ang masaklap ay sinabayan ng paglindol. Siguro, pinarusahan kami ng kalikasan dahil sa paggamit namin ng dinamita at hindi pagsauli sa sirena naming nahuli. Ang masaklap pa ay namatay sina tatay at ang 2 ko pang nakababatang kapatid. Sariwa pa rin sa akin ang nakakakilabot na experience ko o naming lahat kahit ilang dekada na ang lumipas. Taong 1976 pala to nangyari kung saan sabay na sinalanta ng lindol at tsunami ang Zamboanga. Matapos nung sakuna ay hindi na nakita pa yung sirena. Kasama rin sa missing ang kakilala ni tatay na siyang nag-uwi sa sirena. Missing din ang pamilya nito na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Hanggang dito na lang po Sir Bob ang kwento. Maraming salamat sa inyong oras. Sana ay mabasa nyo to at ma-feature sa channel na maaaring kapulutan ng aral ng iba. Hindi nga lang ito katulad ng ibang nakakatakot na kwento na ibinabahagi ng iba rito. Pero para sa akin, yun na ang pinakamalala. Hello sa inyo Sir Bob. Good day na rin. First time ko palang mag-share ng creepy story sa isang horror channel, kaya sana ay mapagbigyan nyo. Ito rin ang nasasabi kong worst experience ko. You can call me Deborah, hindi masyadong famous content creator from Cebu. Isa sa mga contents ko ay ang mag-travel sa iba't ibang parte ng Pilipinas.
Pinavlog ko ang mga lugar na napupuntahan ko. Some of the accommodations sa pinag-iistiyan ko ay masasabi kong worth it talaga. Pero yung iba, kakaibang experience. Nakakatakot. This happened last year lang. Actually, naabok kami ng hotel bago kami maarating ng Zamboanga. At may nangyari na hindi kami nakarating mismo sa exact day ng reservation date. Nagkaaberya kasi sa sasakyan namin sa daan. Kaya naman naghanap ako ng pinakamalapit na inn or apartel para magstay for the night. Luckily, may nakita agad ako through Google Maps. Since maggagabi na rin, kaya hindi na ako nag-abalang i-check yung reviews sa naturang establishment since for one night lang naman. Nag-book ako ng 4-4. Isang room lang ang kinuha namin para makatipid kasi hindi yun planado at may nabook na kami. Bumili na lang kami ng food sa labas at doon na sa apartel namin kakainin. After mabili ng pagkain, dumiretso na kami sa nasabing apartel. Hindi ko in-expect na malaki pala ito sa personal. Malawak din ang parking space at pansin ko sa itaas na bahagi na may rooftop pa. Na-excite ako at the same time nakaramdam ng kakaiba. Para kasing may nahagip yung mga mata ko doon sa itaas sa roof deck na nakatingin sa amin sa ibaba. Hindi ko alam pero nakaripihan ako. Hindi rin malinaw yung itsura niya. Parang shadowy figure lang. Binaliwala ko na lang muna dahil nakita ko na pagod at gutom na rin yung mga kasamahan ko. Isa pa sa gusto kong gawin ay makahiga na dahil sa sobrang haba ng biyahe namin. Pagkapasok namin sa receiving area, hindi ko alam kung bakit nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi naman ganun kalamig, pero parang biglang lumamig yung paligid. Binaliwala ko na lang, baka dahil sa pagod at gutom lang. Nagpunta na kami sa nirent naming room 204. Actually, hindi naman luma ito, pero nang buksan na yung pinto papasok sa room namin ay may kakaibang tunog yung pag-ingit ng pinto. Para akong nahihilo. Inisip ko na lang na siguro dahil nga pagod at gutom lang. Medyo nawala yung pagkahilo na naramdaman namin after kumain, pero hindi pa rin mawala yung kaba ko. Inignore ko na lang yung lahat, not until mag-shower ako. I was in the middle ng pag-shower nang makarinig ako ng katok. Nung una, dinedma ko na lang. Tapos na ulit. Malakas na yon kesa nung una. Doon na ako nairita dahil bakit di nila binubuksan yung pinto sa labas. Tinapos ko muna yung pagligo nang makarinig ulit ako ng pagkatok. Nung time na yon, sobrang lakas na. Nagmadali akong magtapis ng tuwalya at inis na inis binuksan yung pinto ng banyo at dire-diretsong binuksan yung pinto ng room namin. Only to find out na walang tao sa labas. Naguluhan ako, kinabahan at dahan-dahang sinara yung pinto. Nilingon ko yung mga pinsan ko. Nakita ko na busy sila habang nakaharap sa laptop. Yung kapatid ko naman ay tulog na at nakahilata sa kama. Yung isa naman, nasa may bandang bintana nakapwesto habang nagve-vape. Irita ko talaga silang tinanong kung sino sa kanila yung nagparag sa akin. Sinagot nila ako na baka pagod lang daw ako at kailangan ko nang matulog. Wala naman daw silang narinig na mga katok. Ewan ko ba Sir Bob, pero matindi yung kaba ko nun. Pinilit ko na lang baliwalain pero talagang narinig ko yung malakas na pagkatok. Napamura pa ako nang wala sa oras habang nagmamadaling magbihis. Pinili kong pwesto ay yung malayo sa pintuan at nagtalokbong. Kahit basa pa nga yung buhok ko ay pinilit ko talagang maatulog. Naatulog naman siguro ako. Naalimpungatan lang nang may marinig akong pamilyar. May kumakatok na naman. Pinakinggan kong mabuti kung saan nang gagaling yung tunog. Hindi muna ako gumalaw hanggat hindi ko nasisiguro kung saan banda. Pansamantalang huminto yung pagkatok. Siguro mga ilang minuto rin yon. Nanatili lang ako nakapikit. Hindi kumikilos. Nakikiramdam at kinakabahan lang. Muntikan pa akong mapatalon sa higaan nang bigla kong marinig yung malakas na pagkatok. Kasabay nun ay yung pagtili ng isa kong pinsan. Napilitan tuloy akong magdilat ng mga mata.
Kita kong namumutla yung dalawa kong pinsan. Nagising naman yung kapatid ko at nagtataka na tingnan kaming tatlo na magkakadikit sa isang pwesto. Tinanong kami kung bakit hindi raw namin binubuksan ang pinto. Nagsinyasan kami ng isa kong pinsan na buksan ang pinto, pero takot na takot na umiling yung isa. Tumigil na ulit yung pagkatok. Sinabi ng pinsan ko na sinabihan daw sila ng bantay kanina na kapag may marinig daw na kumatok mga 10 PM onwards ay huwag na huwag bubuksan. Chinek ko yung oras. 3 AM na, witching hour. Tumating kami kanina, mga 8 PM na rin. Siguro nung time na nagbukas ako ng pinto, nung galing akong CR, mga 10 PM na siguro yon. Nanigas ako sa pwesto. Idagdag pa na muling kumatok yung sino man yung nasa labas. That time, malakas na talaga na parang kalabog na. Kulang na lang talaga ay sirain niya yung pinto. Nagyakapan tuloy kaming apat sa higaan. Nahimasmasan ako sa takot nang makarinig ako ng pagtilaok ng manok. Mga 8 AM dapat kami mag-check out para maarating ng mas maaga sa pupuntahan. Pero 5 AM pa lang ay nagdiligpit na kami. Maliwanag na nung lumabas kami at hindi na nagpaalam sa nagbabantay na wala pala roon. Nag-iwan na lang kami ng note na nakapag-check out na kami since nakapagbayad naman kami. Para akong nabunutan ng tinik nang makalayo na kami sa apartel na yon. Medyo nasira tuloy yung bakasyon namin that time. Kahit na yung original na binook naming hotel is worth it naman. Kaso lang ay hindi maalis sa akin yung trauma na naranasan namin doon sa apartel. Hanggang sa pag-uwi namin ay non-stop ang kwentuhan sa kababalaghan. Ang masasabi ko doon ay never again sa lugar na yon. Ito lang po Sir Bob ang story ko. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga nakasubaybay sa inyong channel. Ako po pala si Albert, taga Caloocan. Bali 20 years ago na po nangyari itong kwentong isishare ko sa inyo noong binata pa lang ako. Isa po akong road engineer at nadestino sa liblib na lugar sa Zamboanga kung saan ko rin nakilala yung naging maganda kong ex-girlfriend. Tawagin na lang natin siyang Maya. Malayong kamag-anak ito ng may-ari ng karinderya kung saan kami madalas kumakain. Malapit lang ito sa construction na aking pinagtatrabahuhan. Matindi ang naging paghanga ko kay Maya dahil sa angkin nitong kagandahan at kasimplihan. Malinis nitong magdamit, palaging mabango, at higit sa lahat, magaling magluto. Kaya patay na patay talaga ako sa kanya nun. Iyon nga lang ay masyado itong mailap. Hindi kasi ito yung tipo ng babae na mahilig magpa-cute sa mga lalaki. Siguro naaalibadbar na ito sa mga kasamahan kaya ako nito sinagot. Araw-araw ba naman na walang palya? Unang 3 buwan namin bilang magkasintahan ay minapansin na agad akong kakaiba sa kanya. May limit sa oras ang aming pag-uusap at pagkikita. Napapansin ko rin na kapag bilog ang buwan ay mahigpit na pinagbabawal niyang dumalaw ako sa kanya kapag gabi. Umaga ko lang ito madalas nakakausap at pagsapit ng alas 4 ng hapon ay nagmamadali na itong umuwi o ako ay ang pinagtutulakan niya pauwi naman. Nung una, hindi ko yun binigyan ng kahulugan. Inisip ko na lang na baka may iba itong gagawin o baka mahilig sumunod sa mga pamahiin. Pero habang tumatagal yung aming relasyon ay palala ito ng palala. May mga araw din na palagi itong balisa. Tapos madalas ang pagiging puyat niya na tuwing dinadalaw ko siya ay tulog o kaagising lang niya. Dito ko rin unti-unting natuklasan yung kakaiba niyang katauhan. Kabaliktaran pala sa totoo niyang pagkatao ang mga nakikita ko sa kanya. May kakaibang amoy rin siya na mahirap baliwalain. Parang amoy na bubulok na isda. Pero kung titinan mo siya ay malinis naman siya. Tapos ay mabango lalo nung una ko siyang nakita. One time nun, nagbaka sakali lang ako.
Inaya ko siyang magpunta ng disco sa kabilang bayan. Natuwa naman ako nang mapapayag ko siya dahil first time namin magsama ng gabi. Siyempre kapag may disco, hindi nawawala ang inuman. Kampante akong uminom ng gabing yon dahil marami naman kaming magkakasama. Tapos bihira lang naman mangyari yung ganitong klaseng kasiyahan. Although hindi rin ako napasobra dahil kasama ko si Maya. Nakakatatlong baso pa lang ako ng alak nang magpaalam ito sa akin na iihi daw. Magkasunod lang sila ng girlfriend ng isa sa mga tropa ko. Makalipas ng ilang minuto, narinig ko yung alulungan ng mga aso. Nakaramdam ako ng kilabot. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko noon kung bakit bigla akong kinabahan. Ang una talagang pumasok sa isip ko ay si Maya. Naiinis ako sa isipin kung bakit sobrang tagal naman niyang bumalik. Hindi talaga ako mapanatag. Kaya nag-decide na akong sunduin sana siya nang maasalubong ko ito. Nagmamadali itong maglakad papunta sa kinaroroonan ko at inaya na akong umuwi. Tinanong ko pa siya noon kung may nangyari bang masama habang umiihi siya. Pero hindi niya ako sinagot. Basta umuwi na raw kami. Sa isip ko pa noon, siguro hindi sanay si Maya sa ganito, kaya nauna na ako magpaalam sa mga kasamahan para ihatid ito sa kanila. Habang nagmamaneho ay hindi pa rin mawala ang kutob sa aking dibdib. Wala kaming imikan sa biyahe. Parang aligaga kasi ito na hindi ko maintindihan. Naguguluhan rin kasi ako dahil katabi ko naman si Maya. Dapat panatag ang pakiramdam ko. Pero matindi talaga ang kaba ko nun. Idagdag pa yung masangsang na amoy na nalalanghap ko. Alam niyo yung amoy na parang natuyong dugo. Nakakasuka na nakapaninindig balahibo. Safe naman na naihatid ko ito sa kanila. Medyo nagtaka pa nga ako nang makauwi na ako dahil nawala na yung kaba ko. Ang hirap ipaliwanag noong mga panahon na yon. Nakatulugan ko na lang yung pag-iisip. Nang kinabukasan, pagpasok ko ay naging bala ko sa balita. Isang aswang daw ang naghasik ng lagim sa kabilang bayan. At ang nakakakilabot pa ay sa mismong lugar kung saan kami nagpunta. Ang malala pa nun, isa sa 5 naging biktima nito ay girlfriend ng tropa ko. Halos hindi na nga makilala ang mga ito. May mga kalmot sa muka, wakwak ang dibdib pati tiyan. Natigil ang nightlife namin dahil sa pangyayari. Hindi naman ako manhid. Aminado rin ako sa sarili ko na matinding kilabot ang dulot nito sa akin. Pakiramdam ko kasi ay nagtatalo ang puso't isipan ko ng mga panahon na yon. Hindi ko maintindihan talaga kung bakit si Maya ang unang pumasok sa isipan ko, which is mahirap paniwalaan. Noong una, binaliwala ko lang yon. Pero kalaunan, parang kinutuban na ako ng kakaiba. Humupa yung nakakakilabot na pag-atake. Siguro mga 5 buwan ang nakalipas bago ko muling inaya si Maya. Ito yung second time na pumayag siya na bihira niyang ginagawa. Bilog din ang buwan nun. Excited pa nga itong sumama, habang ako naman ay nagdadalawang isip na. Hindi ko lang talaga mahindian yung nag-imbita sa amin. Medyo kinutuban na rin ako noon na baka may kakaiba na namang mangyari. Sa biyahe pa nga lang ay parang naguunahan na yung kabog sa dibdib ko. Asiwang-asiwa ako. Pinipilit ko lang talaga ang sarili. Pansamantalang nawala sa isip ko ang nararamdaman. Nasa kasagsagan na ng kasiyahan nang magpaalam si Maya sa akin na iihi muna. Naalarma naman ako, kaya gumawa ako ng desisyon para sa sarili. Pinayagan ko ito, pero sa pagkakataong yon ay sinundan ko na. Kakaiba rin talaga yung kutob ko nung gabing yon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ko at sinundan ko siya. Pero kung hindi ko rin ginawa yon, hindi ko rin matutuklasan yung tinatagong lihim ni Maya. Nagtago muna ako sa isa sa mga na-park na sasakyan. Kitang-kita ng mga mata ko yung nakakakilabot na pagpapalit-anyo niya bilang isang baboy ramo. Hindi ko alam nga noong mga panahon na yun kung namamalikmata lang ba ako. Kinusot-kusot ko pa yung mga mata ko at kinurot nga yung braso ng ilang beses. Pero sinampal ako ng katotohanan.
Mabilis itong tumakbo sa grupo ng mga kabataan na nakatambay din doon. Narinig ko ang sunod-sunod na alulungan ng mga aso, lalo na nang marinig ko na sabay-sabay nagsigawan yung grupo ng mga kabataan. Para pa nga akong nabingi sa sabay na sigawan ng mga inataking kabataan at yung malakas na tugtugin. Isang karumal-dumal na krimen yung nasaksiyan ko nung gabing yon. Halos hindi na nga ako maagalaw dahil hindi ko alam ang gagawin sa pagkabigla. Hindi ko nga alam kung paano ako nakauwi ng buo pa ang katawan ng gabi din yun. Wala na akong pake kung maiwan siyang mag-isa. Ang mahalaga sa akin noon ay ang kaligtasan ko. Iniwan ko yung kotse ko at nakisakay sa mga pauwing bisita. Ang dahilan ko lang noon na naubusan na ako ng gas. Babalikan ko na lang kako kinabukasan. Nagpatid ako sa bahay ng isa kong tropa para doon magtago. Alalang-alala pa ito sa akin nang makita yung itsura ko. Nagtaka siya kung bakit ako nanginginig sa takot kapag nakakarinig ng mga yabag o katok. Dahil nga sa nangyari, nilagnat ako ng ilang araw. Nagbilin ako sa tropa ko na huwag magkwento sa kahit sino, kahit pa kay Maya na nasa kanila ako. Umuwi ito at nagsasabi na pabalik-balik daw si Maya sa site. Ayon pa nga rito, sobrang lungkot ng itsura nito, pero wala akong sinabi sa tropa ko. Nakisuyo na lang ako sa kanya na after 10 days ay kunin niya ang mga gamit ko sa pinag-iisayan ko. Dapat siguraduhin niyang may kasama siya na kumuha ng mga gamit. Gusto ko lang din talagang siguruhin na safe yung mga tropa ko kahit nagpupumilit silang malaman ang totoong rason ko. Tumawag ako sa pinaka-opisina namin at nagpaalam na umuwi muna dahil nagkaroon ng emergency sa bahay. Hindi ko na hinintay pa ang desisyon nila, basta after ko magbilin sa tropa ko ay nagpahatid agad ako sa airport. Hindi na rin ako bumalik sa bayan na yon sa Zamboanga. 20 years na rin ang nakalipas, pero hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yung nakaraan. Aaminin ko sa sariling sobrang naduwag akong tanggapin yung tunay niyang pagkatao. Nagpakonsulta pa nga ako noon sa psychiatrist dahil nahirapan ako makatulog. Takot na takot pa rin ako kapag may mga kalabog akong nadidinig. Kung nataon na nakikinig ka man ngayon, Maya, sorry sa lahat. Sa pangiiwan ko sa'yo dahil hindi ko lang talaga kayang tanggapin kung anong klaseng nilalang ka. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Sana ay mabigyan ng chance na mai-ere itong kakaibang karanasan ko. More power sa inyong channel at God bless.